Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Hallelujah! Hallelujah! So medyo malamig ang panahon at tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Baka hindi nyo pa nababati yung katabi nyo. Batiin nyo muna ang itian ninyo.
Oh, gusto niyong batiin ng Merry Christmas? Pwede rin. Oh, narinig ko ng kumanta si ano eh. Salamat sa Lord sa kabila po ng gantong panahon, tayo sama-sama muli at patuloy na nag-worship sa Kanya because there is always a reason to worship the Lord. Meron laging dahilan para tayo sumamba at hindi hadlang yung mga nangyari sa paligid natin para hindi tayo mag-worship sa ating Panginoon. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, alam po ninyo, magsisimula tayo ng bagong series for this month. Kung nare-recall ninyo, last month, meron tayong short series tungkol sa mga miracles, mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Ngayon naman, merong short series din for this month. Ang pag-uusapan natin ngayon ay personal encounters with Jesus Christ. Yung personal na, ano ba sa Tagalog yung encounter? Pakikipagtagpo. Ano ba yan? So, because, a personal encounter with the Lord Jesus Christ is very important. Hindi po kasi sapat na yung ating understanding o pagkakilala natin sa Panginoong Jesus ay narinig lang natin, nalaman natin dun sa mga Bible stories, na pinapalabas o nababasa natin. O kaya naman, yung pagkaalam natin tungkol sa Panginoong Jesus na siya'y tagapagligtas at siya'y Panginoon, ay nalaman natin base lang dun sa mga testimony, sa mga patotoo ng mga kapatiran na naririnig natin na nagkukwento nung kanilang karanasan ng pagkaligtas o pagsuko ng buhay nila sa Panginoong Jesus. Kinakailangan po yun. Each and every one of us should have a personal knowledge. And more specifically, a personal relationship with Him. Ang operative word po dito yung personal. Dapat personal. Hindi pwedeng hearsay lang o ano lang. Dapat personal talaga. Ilang examples ng personal knowledge. Ilang example, just to emphasize na mahalaga yung personal. Nabalitaan ko, masarap daw gumawa ng leche plan si Ate Au. Nabalitaan ko. Nung matikman ko, I had personal knowledge na masarap yung gawa niyang leche plan. Nabalitaan ko, masarap daw yung chicken sandwich ni Ate Angie. Saka yung molo soup ni Ate Leia. Mga nababalitaan ko lang yun. Nung matikman ko, I had personal knowledge. Kasi naranasan ko eh. Kanina meron akong tinanong. Sabi niya, si Chacha daw, masarap daw magluto ng maki. At saka yun daw yung sabaw, either nilaga or sinigang. Masarap daw. I have no personal knowledge on that. Yun yung ibig sabihin ng personal. Di ba? Yung naranasan mo talaga. Kaya yung patungkol sa Panginoong Jesus, yung makilala natin siya, yung marinig, malaman natin na si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay, iba, yung mga, kinakailangan yun personal. Personal. At, alam nyo, pag sinabing, si Jesus Christ is Lord, ang tanong doon is He your Lord? Yun, nandun yung nung personal level. Jesus Christ is Savior. Tinanggap mo na ba siya na tagapagligtas? Do you have that relationship with Him? Kasi alam po ninyo, yung attending a church, o being a church member, hindi po yun magbibigay sa iyo ng personal na kaugnayan sa Kanya. Yung ipinanganak ka sa Christian family o na-involve ka sa gawain or ministry, hindi po yun nagbibigay ng personal na relasyon. Kinakailangan talagang meron kang personal na kaugnayan sa Kanya, hindi lang, hindi panlabas o hindi yung naririnig lang natin. Dapat yung talagang totoo. You know Him and He knows you.
Sa social media, di ba, ang dami nating friends. Ilan yung friends niyo, yung followers niyo sa social media? Ilan dyan yung talagang personal na friends ninyo? Ha? The same with the Lord Jesus Christ. Maraming nakakakilala kay Jesus Christ. Pero ilan doon yung talagang merong personal na kaugnayan sa Kanya? A personal knowledge and more specifically, a personal relationship is a result of a personal encounter. Kaya dito sa pag-aaralan natin ngayon, yung mga tao sa New Testament na nagkaroon ng personal encounter with the Lord Jesus Christ. And today, we will study Jesus' encounter with a very religious person. A very religious person. And take note, you can be religious without being a Christian. Isa yun sa makikita natin dito. You can be religious and still not be saved. So yung pag-uusapan natin, si Jesus and Nicodemus. Nicodemus, a very religious person, na-encounter niya si Jesus Christ. Okay. Binasa na natin kanina yung text natin, John 3:1-21. So ang unang tanong, sino si Nicodemus? Ayan na naman siya. Ayan. Ayan. Sino si Nicodemus? Oh, may nakakakilala kay Nicodemus dito. Next slide na nga lang. Ayan. Nicodemus is a very successful and a popular person. Paano natin nalaman na si Nicodemus ay very successful and popular person? Sa pangalan po niya, o sa verse 1, sabi, "Now there was a man named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council." So ang pangalan niya po ay Nicodemus. Alam niyo, may ibig sabihin yung pangalan niya, yung Nicodemus. Ito po ay kombinasyon ng dalawang salita. Yung salitang Nico sa Greek or Nike or Nike sa Latin. Na ang ibig sabihin po ng Nico or Nike ay victory. Victory. Kaya di ba yung brand ng Nike ang nagsusuot noon, laging pinapaan doon, yung mga successful na mga athletes kasi victory ang ibig sabihin noon. And then yung demos, ibig sabihin noon ay people. Pag kinumbay natin, ibig sabihin noon, victory of the people. So, nagre-reflect yon sa katauhan ni Nicodemus, victory of the people. He is a successful person, victorious, and he is a very popular person. Kilalang kilala, sikat na sikat. Sa ngayon, pwede sigurong i-apply sa kanya yung tawag na Lodi, no? Dahil kilalang kilala siya sa kanyang pagiging matagumpay. Now, ano pa yung tungkol kay Nicodemus? Sabi ng verse, pakiclick na nga lang. Ayan. He is a religious person. Sabi ng verse 1, there was a man of the Pharisees. Pag sinabi pong Pharisee, man of the Pharisees, ibig sabihin, siya isang Pariseo. Yun pong Pharisee ay nanggaling po yun sa salitang parushi, na ang ibig sabihin po ay separated, nakahiwalay or ihiniwalay. Maaari ang tinutukoy po doon yung desire o yung kagustuhan nitong mga taong ito na mahiwalay sila, ma-separate sila doon sa kahit ano na pwedeng maging source of impurity. Ihiwalay nila yung sarili sa mga nagpaparumi. Ano ba yung mga nagpaparumi sa isang tao? Kasalanan. Yan. O kaya naman, yung pakikisalamuha sa mga maruruming tao. Kaya hindi sila nakikisalamuha sa mga Gentile, sa mga hindi Hudyo. Kasi ang tingin nila, itong mga taong to madumi sila. No? Mga makasalanan dapat lalayuan. No? So, ganun yung mga Pharisees, separated, inihihiwalay nila yung sarili nila because they want to remain pure in God's sight. Gusto nila, malinis sila, pure sila. Tingnan natin yun pong papaano nila pinapractice yung kanilang pagiging Pharisee. Meron pong kwento sa Luke chapter 18, verses 10-12. Sabi, 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Dito po, pinapakita sa dito sa verse na ito, kung gaano ka-religious pag sinabing Pharisee. Napaka-religyoso po nito. Una, mabasa natin dito, yung Pharisee, nagpipray.
Ganon siya ka-religious, nagpipray. Nagpipray ba kaya? Kailan kayo huli nagpray? Kanina. Very good. Kasi pagising, salamat Lord. Walang baha. No? Salamat Lord sa pagkain. Okay. Isa sa mga sabihin natin, ginagawa ng mga religious na tao, nagpipray siya. No? Nagpipray. So, yung Pharisee nagpray. Sa kanyang prayer, sabi, the Pharisee stood up by himself and prayed. And sabi niya, God, I thank you. So, ang religious, nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, God, I thank you. Kailan ka huling nagpasalamat sa Lord? Ayan, mga religious tong mga kausap ko, kanina lang nagpasalamat ako. Ayan, Lord, I thank you. Sabi niya, I thank you. And then, ito dinescribe niya yung kanyang sarili bilang religious. Sabi niya, I am not like other people. I am not a robber. Lord, hindi ako nagnanakaw. Religious kasi siya eh. Kaya hindi siya magnanakaw. Kasi yung religious natatakot magnakaw. And then sabi niya, I am not an evildoer. Hindi ako gumagawa ng masama. Hindi ako nanlalamang sa kapwa ko. Hindi ako nandadaya. Kasi religious siya. Sabi niya, I am not an evildoer. And Lord, I am not an adulterer. Hindi ako nakikiapid. Hindi ako nangangaliwa. Hindi ako nagtataksil. Kasi religious siya eh. Ayan. Ganyan yung religious na tao, ganyan yung Pharisee. And then sabi niya, hindi ako katulad ng tax collector na... Kasi pag sinabing tax collector sa kanila, ibig sabihin corrupt. Yun yung parang kaisipan nila. No? Pag tax collector corrupt. Sabi niya, hindi ako corrupt. So dahil siya religious, may a-assume natin na si Nicodemus na Pharisee ay religious, siya yung nagpipray, siya yung nagpapasalamat sa Diyos, hindi siya nagnanakaw, hindi siya gumagawa ng masama, hindi siya nangangalunya, hindi siya corrupt. Ito pa, napaka-religious niya. Sabi niya, I even fast twice a week. Ito ang tanong ko. Kailan kayo huling nag-fasting? Kanina lang. Sino may sasagot kanina lang? Kanina, daming sagot kanina lang. Yung iba nag-AIF. Diba? Siya sabi niya, I fast twice a week. 2 beses sa isang linggo, hindi ako kumakain. At alam niyo, pag sinabing fasting in a religious context, yung fasting ibig sabihin, pag nakakaramdam ng gutom, imbis na kumain, magdadasal. Hindi kakain. Di ba tayo, nagugutom naman tayo, may body clock tayo, di ba, naka-schedule. Yung religious fasting, yung pag nakaramdam ng gutom, imbis na kumain, magdadasal. So, hindi kakain. Sabi niya, ganun siya ka-religious. Nagpa-fasting ako, 2 beses isang linggo. Tayo, nagpi-feasting 2 beses isang linggo. No? Sabi niya, very religious ang Pharisee. Sabi nung ako yung nagpa-fast twice a week. At ito pa, yung religious. Sabi niya, Lord, nagbibigay ako ng aking tithes of, I give a tenth of all I get. Yung lahat ng tinatanggap ko, I give 10% of it. Religiously, faithfully, walang bawas, continuously, kahit sa malaki, sa maliit, hindi sa net, kundi sa gross. Sabi niya, I give a tenth of all I get. Very faithful siya sa kanyang tithing, 10%. Computed kagad yan. Pagka may na-receive, 10% bigay. Ganyan siya ka-religious. Ganyan siya ka-religious. Magtatanong ba ako tungkol sa tithes? Nicodemus, as a Pharisee, is a very religious person. Napaka-relihiyoso niya. At ginagampanan niya yung tinatawag nating religious obligations. Religious obligation. So, meron ba ditong mas religious pa kay Nicodemus? And then, so, siya ay successful and popular, siya ay religious na tao. And then, isa pang makita natin dito kay Nicodemus, he is a wealthy and powerful person. Kasi, ang sabi ng verse, siya daw ay member ng Jewish ruling council. Pakiclick nga. Ayan. A member of a Jewish
ruling council. Ang tinutukoy po dito ay yung Sanhedrin. Yung Sanhedrin, a Jewish... Yun pong Sanhedrin, it is a 71-member Supreme Court of the Jews. Yan yung pinakamataas na korte nila. 71 yung members niyan. Member nun si Nicodemus, sabi nung verse. And they rule on judicial and administrative issues. At para maging member ka ng Sanhedrin, sabi, the Sanhedrin is composed of mga local elites. Mga elite yan. Pag sinabing elite, nanggaling sila sa high priestly family. Ibig sabihin, mga iginagalang sa pamilya ng mga high priest. Religious expert. Pag sinabing religious expert, ibig sabihin, kinakailan mataas yung kanyang pinag-aralan. And nanggaling siyan sa mga wealthy lay leaders, sa mga mayayaman. So, he is a very wealthy, an influential, and a powerful person. So, in short, kung titingnan natin yung katauhan na ito ni Nicodemus, na nagkaroon ng personal encounter with the Lord Jesus Christ, pwedeng sabihin natin, nasa kanya na ang lahat. Nasa kompleto na. Successful and popular, very religious, wealthy and influential, para bang kumpleto na yung buhay niya at wala na siyang kailangan pa. Baka sabihin nyo, sana all. Wala na nang hahanapin pa. Parang napaka-perfect na nung kanyang buhay. Wala na siyang kailangan pa, si Nicodemus. Pero ganun nga kaya. Ganun nga kaya siya. Sabi ng verse 2, one night, lumapit siya kay Jesus Christ. Bakit kaya siya lumapit kay Jesus Christ? Samantalang napakaganda na ng kanyang kalagayan, kumpleto na yung kanyang buhay. Meron pa akong nakita, sabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Kumpleto na halos. Ang ganda na ng buhay ni Nicodemus. Wala na siyang kailangan pa. Pero hindi eh. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man. Merong God-shaped vacuum sa puso ni Nicodemus. And let me tell you this. There is also a God-shaped vacuum in your heart. In my heart. Kaya kahit na parang kumpleto na, parang okay na, parang ang ganda-ganda na, no, may kulang. May kulang. At dahil mayroong kulang, hinahanap-hanap yun. At hindi titigil hanggat hindi nasusumpungan yun. Ganun si Nicodemus. Kahit na wala naman siyang kailangan na kay Jesus Christ eh. That is why one night, he approached Jesus Christ. He went to Jesus Christ. Mayroong kulang sa buhay ko. And I think, Jesus Christ is the one who can fill that void, who can fill that vacuum. Kapatid, kung meron kang hinahanap pa sa buhay mo, meron kang, sa'yo parang may kulang. Bakit ganito? Baka yun yung vacuum. Sabi, it cannot be filled by any created thing. Walang pwedeng pumuno dyan na kahit anong bagay. Kay pera yan, kay success yan, kay love life yan, o ano pa man. Nothing can fill it. Only God can fill it. It can only be filled by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Si Jesus Christ nung pwedeng pumuno niyan. So, may kailangan siya. May kailangan si Nicodemus. Tanong, anong kailangan niya? Tingnan natin yung sunod na verse. Sabi ng verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, ayan, what does Nicodemus need? Next, verse 2 sabi, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So, lapit si Nicodemus and then yung kanyang approach, sabi, pwedeng i-consider na flattering honorifics. Di ba? Sabi niya, Guro, alam namin na kayo'y teacher, na nanggaling sa Diyos dahil alam niyo, walang ibang makagagawa nung ginagawa ninyo eh. Talagang, binola-bola niya pa ba si Jesus Christ? Minsan tayo ganun eh, Lord,
Di ba? O, parang gustong bulayin si Lord. Sabihin ng Lord, sige na, sabihin mo na kung anong gusto mo. Ang dahil pang kaya dito, hindi na tinanong ng Panginoon si Nicodemus, hindi niya sinabi, what do you want? Immediately, Jesus talked about the kingdom of God because Jesus knows that this is what Nicodemus needs. Yun yung kailangan ni Nicodemus. Yung pagharian siya ng Diyos. Yung tungkol sa paghari ng Diyos. Kaya sabi ng verse 3, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. And then sa sumunod na verse, binanggit niya ulit yun. Sabi pa sa verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So, ang binanggit kagad ng Panginoong Jesus dito is the kingdom of God because he knows, ito yung kailangan ni Nicodemus. At ito rin yung kailangan ng lahat ng tao. Ito yung kailangan natin. Hindi po baptism. Ito ang kailangan natin. Yung paghahari ng Diyos. Kaya nga si Jesus Christ nung nagtuturo siya sa Sermon on the Mount, di ba sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Pagsikapan ninyo ng higit sa lahat, unahin ninyo yung pagharian kayo ng Diyos. Yan yung kailangan ni Nicodemus. Yan yung hinahanap-hanap niya. The kingdom of God. Yun yung missing sa kanya. And you know, in his conversation, si Jesus, in his conversation with Nicodemus, the Lord Jesus Christ, other words, to talk about the kingdom of God that Nicodemus needs. So meron siyang mga ilang salita pang ginamit, pero isa lang yung tinutukoy niya. The Lord talk about the kingdom of God, and He also used the word heavenly things or heaven in verses 12 and 13. Next slide. Ayan, 12 and 13, sabi niya, I have spoken of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. So, nung nagdi-discuss o nakipag-usap si Jesus Christ, sinasabi niya, heavenly things, ang tinutukoy niya, yung kingdom of God din. And then meron pa siyang ibang word na ginamit. Next slide. The Lord Jesus Christ used the word eternal life. Eternal life. Sabi ng verse 15, that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang tanong natin kanina, what does Nicodemus need? Anong kailangan ni Nicodemus? Ang kailangan ni Nicodemus, pagharian siya ng Diyos. Ang kailangan ni Nicodemus, yung langit. Ang kailangan ni Nicodemus, yung buhay na walang hanggan. Jesus Christ was using those words, but isa lang yung ibig niyang sabihin. Ang kailangan ni Nicodemus, maligtas. Kailangan niya. Kailangan niyang pagharian siya ng Diyos. Kailangan niya yung daan patungo sa langit. Kailangan niya yung buhay na walang hanggan. Alam niyo, maraming lumalapit kay Jesus Christ. Even nung panahon na yun, maraming lumalapit kay Jesus Christ. Ang gusto nila, pagalingin sa karamdaman nila. May mga lumalapit kay Jesus Christ, ang gusto nila makakain dun sa pagkain na binibigyan ni Jesus Christ. May mga lumalapit kay Jesus Christ, ang gusto lang nila ma-entertain, makapanood ng mga miracles. Maraming lumalapit kay Jesus Christ, naghahanap ng wisdom, ng karunungan dahil gusto lang marinig yung mga itinuturo ng Panginoong Jesus. Pero sa lahat-lahat ng yon, na maraming mga taong lumalapit kay Jesus Christ na meron silang iba't ibang intensyon, isa lang yung talagang kinakailangan ni Nicodemus at yun din ang kailangan natin. Ang pagharian tayo ng Diyos, ang makasigurado tayo na makakarating tayo sa langit, at yung matiyak natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Many people come to Jesus Christ for healing, for solution to their problems, to be successful in their careers, or business, or love life, to have a happy life and have a happy family. Maraming tao lumalapit kay Jesus para doon. But they are all temporary things that we can enjoy in our short life here on earth. But you know, Jesus Christ can give you all that. Kaya namang ibigay ni Jesus Christ lahat ng yun eh. But He can give you so much more. He can give you the kingdom of God. He can give you heaven. He can give you eternal life. And all those things, yung mga temporary satisfactions na yon, yung healing, success, wealth, etc. Notice this. Temporary lang yun eh. Pansamantala. Pagkang na-receive mo, nakuha mo ngayon, sabihin mo, dininig ng Lord yung prayer ko, binigay niyo yun, masaya ka. Diba? At matutuwa ka, masisiyahan ka dahil may answered prayer. Pero maya-maya lang,
o bukas, parang nawala na yung excitement mo. Parang meron ka na namang ibang hinahanap na magpapasaya na naman sa'yo. Meron ka na namang hihingin. But not when you have the kingdom of God. Not when you have heaven. Not when you have eternal life. Iba ito. Hindi ito temporary. Kwento ko, in one of our discussions sa theology class, meron kami discussion, one description of heaven that caught my attention. Nakuha nito yung attention ko. Yung description ng Kingdom of God, description ng langit, description ng buhay na walang hanggan. And let me tell you, this is not a biblical or a theological perspective. In fact, pwede siyang i-consider the worldly or earthly perspective of heaven. But it caught my attention. Sabi, ganito niya dinescribe yung heaven. Heaven, imaginein mo yung best or yung happiest feeling mo. May na-imagine kayo? Yung pinakamasarap na pakiramdam. Yung pinakamasaya na pakiramdam mo. Kailan yun? And then, yung akala mo ang saya-saya mo na parang satisfied na, enjoy ka na. Sabi niya, sa description ng heaven, you can magnify it 1,000 times. Magnify it yung sayang-saya ka na, ima-magnify pa, sobrang saya. And then, di ba yung saya natin, katulad sabi ko kanina, masaya ka ngayon, maya-maya, pawala na yan eh. Nagsusubside, and then bukas wala na. Pero ito, yung pinakamasarap na pakiramdam mo, ima-magnify pa yan 1,000 times, sobrang saya talaga, enjoy mo. And it will go on and on and on and on. And it will not end. Sabi ko sa inyo, that is not a biblical description of heaven. Pwedeng worldly pa nga yun kasi ang pinag-uusapan lang doon yung feelings mo. No? Pero ano ba yung biblical description ng heaven? Heaven is a perfect place with gates of pearl and streets of gold, filled with joy and praise, and there is no hunger, walang gutom, there is no thirst, hindi ka magugutom, hindi ka mauhaw, there are no tears, hindi ka iiyak, there is no pain, where there is a place waiting for all the followers of Jesus Christ, where all nations and people will worship God, and God reigns forever and ever. Yun yung biblical description ng heaven. That is the kingdom of God. That is heaven. That is eternal life. And that is what Nicodemus needs. And that is what we all need. Kahit na parang perfect na yung buhay ni Nicodemus, sabi niya, there's one thing that you need. There's one thing that you lack. And that is the kingdom of heaven. That is the kingdom of God. That is heaven. That is eternal life. Yan ang kailangan mo. At kung makukuha mo yan, kung makakamit mo yan, then there's nothing more that you could ask for. That is enough. Nicodemus needs the kingdom of God. Nicodemus needs heaven. Nicodemus needs eternal life. But the Lord Jesus Christ did not just tell Nicodemus what he really needs. He also told him the one and only requirement to get what he needs. Ano yun? Sabi niya, he must be born again. Kailangan mo yung kaharian. Kailangan pagharian ka ng Diyos. Kailangan mo yung langit. Kailangan mo ng buhay na walang hanggan. At para makamit mo yon, you must be born again. Balikan po natin yung verses natin. Verses 3 to 7. Sabi, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born again when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Verses 5 and 6. Sabi, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised. You must be born
again. So ito yung usapan lang ni Nicodemus. Kailangan mong pagharian ng Diyos. Kailangan mong masigurado na pupunta ka sa langit. Kinakailangan mo ng buhay na walang hanggan. You can have it. But there is one requirement. And that requirement is, you must be born again. Kasi ang sabi ng verse 3 na very clear, no one can see the kingdom of God. Walang sino mang pwedeng makakita ng paghahari ng Diyos. Malibang siya'y ipanganak na muli. Sa isip-isip siguro ni Nicodemus, kailangan ko pa ba yun? I am successful and popular. I am very religious. Ginagampanan ko yung mga religious obligations. And then part ako nung Jewish ruling council, nung Sanhedrin. And then ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, you must be born again. Merong kwento tungkol din sa isang presidente ng isang seminary. One time daw siya naglalakad. Sa Amerika ito. One time daw siya naglalakad. Along the street, meron siyang nasa lubong na mga, ano yan, yung Soldiers of Christ ba yun? Yung Christian, yung mga naka-uniform. Yan, Salvation Army. Mga naka-uniform, tapos nagbibigay ng tracts, and then presidente ng isang seminary. Habang siya naglalakad, sinalubong siya. Tapos tinanong siya. Sabi niya, are you saved? Naligtas ka na ba? Nagulat siya, hindi siya nakasagot kagad. Sabi niya, sigurado ka ba na pag ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit? Sabi ng presidente ng seminary, well, I am a president of this theological seminary. Nag-isip yung kausap niya, yung Salvation Army. Pagkatapos sabi, kahit na president ka ng isang theological seminary, pwede ka pa rin maligtas. Alam niyo, minsan kasi pinanghahawakan yun eh. Baka pag kami nagtanong sa atin, well, member ako ng MCF. Part nga ako ng ministry, nagsiserve nga ako dun eh. And very religiously, every Sunday, uma-attend ako dun. You can still be saved. Pwede ka pa rin maligtas. Hindi bawal. No? But the point is this. Si Nicodemus, kahit na ganun siya karelihiyoso, sinabihan siya ni Jesus Christ, you must be born again. And Jesus Christ is very clear about it. Unless a man be born again. Malibang ma-born again ka, you cannot see the kingdom of God. You cannot enter heaven. You cannot have eternal life unless a man be born again. So you must be born again. Yung iba, ginagawang katatawanan to, lalo yung hindi nakandi. Born against? O burned again? Huh? You must be born again. Mag-exercise nga muna tayo. I want you to get a partner. Pwede ba kayong kumuha ng kapartner na pwede niyong kausap? Sige, kuha kayong kapartner na pwede niyong makakausap. And then magtatanungan kayo. Find a partner? Ayan, pwede na kayo. Ayan. Find a partner? Ayan, may partner na. Mag-uusap kayo. Now, yung nasa right, yung nasa kanan. Nasa kanan ko, na mga nandito. Kung magka-partner kayo, kausapin nyo yung nasa kaliwa. Sabihin mo yun sa nasa kaliwa mo, sundin nyo to. Sabihin mo yun sa nasa kaliwa mo, hindi ka makakapasok sa langit pag hindi ka born again. Yan. Tapos, idugtog mo, sabihan mo pa, dapat ma-born again ka. Tanungin mo, born again ka na ba? Sagot. Yung tinanong, sagot. Be honest with your answer, ha? Born again ka na ba? Reverse naman, yung nasa kaliwa. Sabihan mo yung nasa kanan. Hindi ka makakapasok sa langit pag hindi ka born again. Sabihan mo, dapat ma-born again ka. Tanungin mo, born again ka na ba? Yan. We're talking about personal encounter. This is a personal question
that needs a personal answer. Born again ka na ba? Ipinanganak ka ng pamuli. Yung sabi ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Dahil malibang ma-born again ka, hindi ka pupunta sa langit. Hindi ka paghaharian ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malibang ma-born again ka. It was Jesus Christ Himself speaking. Sa Kanya nanggaling yung message na yan. We must be born again. Kaya ang tanong, how can Nicodemus be born again? Papaano? Papaano siyang maboborn again? Papunta na tayo sa exciting part. Pwede na bumalik sa upuan. Yan. Ito na exciting part yung tinanong, papaano ang tao mabiborn again? Nakukuha ba yan sa pag-attend sa born again church? Nakukuha ba yan sa pagsama sa mga taong born again? Sa mga taong nakaranas na ipanganak na muli? Ganun ba yon? How can a man be born again? Tingnan natin yung sumunod na mga verse. Sabi, how can a man be born again? Nicodemus asked, surely, he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Diba? Yung pilosopong sagot, parang tayo lang din. Ipapanganak na muli. Pwede ba ako pumasok ulit dun sa tiyan ng nanay ko? Tapos ipapanganak ulit? Diba? Na-encounter niyo na yung mga ganyang sagot, di ba? Mga pilosopo. Si Nicodemus, ganun din. Siguro parang may pride pa yung kang ano yan. Kasi nga, feeling niya, baka hindi ko naman kailangan to. I have everything na eh. Napaka-religious ko na eh. Tapos kailangan ko pa maborn again. Kaya sabi niya, papasok pa ba ako sa tiyan ng nanay ko? Tapos ipapanganak niya ako ulit? Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. So sa verse 6, sinasabi niya, mayroong dalawang kapanganakan. Sabi, flesh gives birth to flesh, yung laman, nagbibigay kapanganakan sa laman, that is the physical birth, but the Spirit gives birth to Spirit. So, yung pong kapanganakang muli, hindi po yan physical birth. It is spiritual birth. And merong description na binibigay sa verse 5. Sabi, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and Spirit. So merong pinapakita yun, born of water and born of Spirit. Alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko to, merong iba't ibang mga, nakita ko, different interpretations when it comes to being born of water. But one thing is sure, it's not talking about water baptism. It is not water baptism. Pag sinabing, I tell you the truth, no one can enter, walang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos malibang siya'y ipanganak sa tubig at ipanganak sa Espiritu. Pagka ang ibig sabihin ng ipanganak sa tubig is water baptism, parang sinasabi mo, walang pwedeng pumasok sa langit malibang siya'y mabautismuhan. Hindi po ganun, hindi requirement yung baptism. Kasi imagine niyo yung taong nakapako dun sa krus kasama ng Panginoon. Pinangakuan ni Jesus Christ, sabi niya, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Hindi na bautismuhan yun eh. Hindi sinabi ni Jesus, baba muna tayo, bautismuhan muna kita para punta ka sa paraiso. Hindi ganun. No? So, hindi requirement yun. And in fact, nung magbabaptize nga si John the Baptist sa Matthew chapter 3, meron mga nagpapabautismo sa kanya. Sabi niya, mga ulupong kayo. Sakat na salita, no? You brood of vipers. Nagpapabautismo kayo, mga ulupong. Mga ahas. No? Kahit nagpabautismo, di ba? Sabi, nagpabautismo na nga sila eh. Sabi ni John sa kanila, patunayan niyo yung pagsisisi ninyo. No? It does not talk about water baptism. Pwede, siguro, yung sinisimbolize ng water baptism. Ano yung sinisimbolize ng water baptism? Cleansing. Paglilinis. Ano yung paglilinis na yun? Paglilinis ng kasalanan. Diba? Kaya palagi ang preaching ni Jesus Christ and even ni John the Baptist ng mga disciples, sabi nila, repent. Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo dahil pagkang pinatawad sa kasalanan, nalinis na kasalanan, then you can enter the kingdom of heaven, the kingdom of God. Cleansing. And be born of the Spirit. You know, spiritual birth, yung being born again, it is the activity of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gumagawa niyan. Hindi yan pwedeng gawin ng pastor o ng evangelist. Sasabihin, ibo-born again kita. Iko-convert kita. Hindi niya pwedeng gawin yan. It is only the Holy Spirit that can do that.
Hindi yan pwedeng gawin ng mga magulang natin. No? Gagawin kitang Christian dahil member ka ng family. Hindi. It cannot be done by your Sunday school. It is the work of the Spirit. It is the Spirit that convicts us of our sins. It is the Spirit that leads us to make the decision to surrender our lives to Jesus Christ. It is the work of the Spirit, being born again. And then, next slide. Sabi pa, verse 14, sabi, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No, habang nagpe-prepare, nung unang nagre-ready ako dito, parang nakafocus dun sa John 3:16 yung aking message, pero later on, ay nirevise ko dahil just to put emphasis dun sa encounter na nangyari between Jesus and Nicodemus. Ganun lang daw yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kinakailangan para ma-born again? Kapanganakang spiritual, and then ang sinasabi nitong mga verses na ito, believe. Alam po ninyo, mas gusto ko siya sa Tagalog. Sa Tagalog, ang ginamit na salita, sumampalataya. Kasi pagkang believe, parang habi mo, ganun lang, maniwala lang. Kasi po, walang verb form yung noun na faith. Yung faith, yung pananampalataya, wala siyang verb form. Walang faithing, faithed, sumampalataya. Hindi, walang ganun eh. So, gumagamit sila ng ibang verb. At dito, ginamit yung word na believe. No? Sa iba naman, have faith. No? Dito, believe. Sumampalataya ka. Yun ang mahalaga, yun ang kinakailangan. Sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi yung believe lang na maniwala. Ha? Kasi sabi nga ni James, naniniwala ka? Yung Diablo, naniniwala din. Kaya parehas lang kayo. Nanginginig pa nga. No? So, hindi siya believe. Yung sumampalataya at yung word dito, yung pistiu o yung verb na yun, is a combination of belief and trust. Merong paniniwala at merong pagtitiwala na kasama. Hindi lang basta maniniwala. Kaya nga sabi ng verse 14, yung kwento kung paano itinaas ni Moses yung snake. Yung kwento nito sa Numbers 21, nung nagalit ang Diyos sa mga Israelites, nagpadala siya ng mga ahas, na makamandag ng mga ahas, at yung mga natutuklaw ng ahas, namamatay sila. Basta natuklaw ng ahas, mamamatay. Nung nagsisi sila at nagmakaawa sila sa Diyos, sabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka nung bronze na snake, tapos itaas mo. Yung mga tao, pagka natuklaw sila, titingin lang sila dun sa bronze snake, hindi sila mamamatay. Yun yung time ni Moses. Kaya sabi ng verse 14, just as Moses lifted up the snake in the desert, the Son of Man must be lifted up. Tayo naman, pagka nagkasala tayo, sigurado mamamatay tayo. Yun yung sabi ni Paul sa Romans chapter 6, for the wages of sin is death. Yung kasalanan natin, yun yung magdadala sa atin sa kamatayan, sa kapahamakan, sa impyerno. Hindi tayo pupunta sa langit, hindi tayo makapasok sa karya ng Diyos. Siguradong kamatayan yung ating pupuntahan. Pero, ang sabi, pagka tayo, kung yung Son of Man was lifted up, katulad nung snake na itinaas nung time ni Moses, Jesus Christ was lifted up when He was crucified. Yun yung kanyang pagtataas sa Kanya. So, yung lahat nung sumampalatay sa Kanya, kahit na merong kasalanan na dapat mapapahamak, hindi siya mamamatay, hindi mapapahamak. Sa halip, patatawarin yung kanyang kasalanan at siya magkakaroon ng kaligtasan. Sabi that everyone who believes, ang lahat ng sumampalatay sa Kanya, may have eternal life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So napakahalaga dito ng faith, napakahalaga ng pananampalataya. But of equal importance here is the object of faith. Kanino ka sumasampalataya? Sino ang pinagtitiwalaan mo? Sino ang magliligtas sa'yo? Doon sa context ng pag-uusap ni Jesus Christ and Nicodemus, itong sinasabi ni Jesus sa kanya, your religion will not save you. You being a Pharisee will not save you. You being a religious person doing those religious duties, religious obligations will not save you. Huwag mong pagtiwalaan yan. Hindi ka ililigtas niyan. The object of faith here, yung tinutukoy lang
the Son of Man, God's one and only Son, and that is Jesus Christ. Jesus Christ. So kinakailangang sumampalataya, kinakailangang maniwala at magtiwala sa bugtong na anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Now, as I have said kanina, yung belief dito, yung pananampalataya dito, merong element of belief and trust. Kailangan may tiwala kay Jesus Christ. Ngayon ang tanong, paano makikita na merong tiwala kay Jesus Christ? Kailangan si Jesus Christ lang. Walang iba. Kailangang bitiwan yung iba. Ang marami sa nangyayari sa ngayon, oo, nagpapahayag ng pananampalataya, ng paniniwala at pagtitiwala kay Jesus Christ, pero si Jesus Christ idinadagdag dun sa iba pa nilang pinagtitiwalaan. Idinadagdag si Jesus Christ dun sa kanyang religion. Idinadagdag si Jesus Christ dun sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Idinadagdag si Jesus Christ dun sa kanyang mga iba pang religious or superstitious beliefs. Kasama si Jesus Christ doon. Para, di ba, buti na yung sigurado, malay mo, sumablay si Jesus Christ, meron pa akong ibang reserva dito. Is there trust in that? May tiwala ba yun? Kaya meron pang iba para may reserva. Buti na si Jesus Christ. Tulong na silang dalawa ni Mama Mary para sigurado sila. Hindi ba kaya ni Jesus Christ alone? Na kailangan pang meron siyang katulong. Ay, samahan pa natin ng Buddha at may gumaganyan-ganyan pa. When we say trust, tiwala. Sabi ng mga nasa Reformation, solo Christus. Jesus Christ alone. Walang iba. Wala kang ibang pagtitiwalaan, wala kang ibang paniniwalaan, walang ibang magliligtas sa iyo. Jesus and Jesus Christ alone. Walang iba. Kaya sabi, believe in the Lord Jesus Christ. Whoever believes in God's one and only Son. Yun yung belief na yun, yung sumampalataya, magtiwala sa Kanya lang at walang iba. As far as Nicodemus is concerned, ang sinasabi ni Jesus Christ, bitiwan mo yung iyong religious belief, bitiwan mo yung pinagtitiwalaan mo na pinanghahawakan mo, na iniisip mo ay naglalagay sa iyo sa maayos na kalagayan sa harapan ng Diyos. It is only Jesus Christ that you need. And take note of verse 18. Sabi ng verse 18, Whoever believes in Him is not condemned. Again, ang tinutukoy ditong believe in Him, yung nagtitiwala, naniniwala kay Jesus Christ lang. Kung sino man ang nagtitiwala kay Jesus Christ lang, he is no more condemned. Hindi na siya parurusahan. But, whoever does not believe, sino mang hindi sumampalataya sa Kanya, sino mang hindi maniwala sa Kanya, o sino mang magtiwala sa Kanya, pero meron pang ibang pinagtitiwalaan, whoever does not believe stands condemned already. Hinusgahan na. Napahamak na. Bakit? Because he has not believed in the name of God's one and only Son. Take note of that. One and only Son. Siya lang. Walang iba. Bitiwan na yung iba. Si Kristo lang. Yun ang kailangan ni Nicodemus. Interestingly, we did not know how they ended their conversation. Kung babasahin mo yung John chapter 3, hindi natin alam paano natapos yung usapan nila. Anong nangyari kay Nicodemus? Nag-pray ba sila nung sinner's prayer? Na-born again ba si Nicodemus? We do not know. Parang bitin yung kwento ni John, ano? Pero meron tayong ilang mga hints na makikita. Kasi sa kwento ni John, sa chapter 7, makikita doon, habang nagtatalo-talo yung mga Pharisees, o malamang yung Sanhedrin yun, dukol doon kay Jesus Christ, tumayo si Nicodemus at ipinagtanggol niya si Jesus Christ.
And then in John chapter 19, matapos na ang Panginoong Jesus ay ipako sa krus at siya'y namatay, nung kinuha na yung kanyang bangkay, Joseph of Arimathea, together with Nicodemus, kinuha nila yung bangkay ni Jesus, in-anoint nila, at sila yung naglibing kay Jesus Christ. Kung na-born again si Nicodemus, ano kaya yung mangyayari sa kanya? Kung na-born again siya. Sigurado, if Nicodemus has been born again, he will have the assurance that he will inherit the kingdom of God. He have that assurance that he will go to heaven. Siguradong pupunta siya sa langit kung siya'y na-born again. Kung siya'y na-born again, siguradong meron siyang buhay na walang hanggan. At habang nabubuhay siya dito sa mundong ito, habang naghihintay siya dun sa panahon na siya'y pupunta sa langit, kung siya'y na-born again, may mga pagbabagong magaganap sa buhay niya, magkakaroon siya ng bagong pananaw, magkakaroon siya ng bagong kaligayahan, bagong direksyon, bagong pamumuhay, isang buhay na nakalaan para sa Panginoong Jesus. Natanong niyo na ba? Anong ibig sabihin ng pagiging born again? Being born again is living a life that is dedicated to the Lord Jesus Christ. Kung talagang nagkaroon ng encounter with Jesus Christ, kung talagang kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kung talagang pinagsisihan at nalinis sa kanilang mga kasalanan, hindi pwedeng manatili sa dating kalagayan, sa halip merong pagbabagong mangyari sa kanyang buhay, at yung buhay niya ay ipinamumuhay niya para sa Panginoon. Sabi ni Blackaby sa Experiencing God, you cannot stay where you are and walk with God. You cannot stay where you are. Hindi ka pwedeng manatili dyan sa kalagayan mong yan and walk with God. Aalis ka dyan. Iiwanan mo yung dating buhay na yan dahil lalakad kang kasama ang Diyos. Yun ang totoong na born again. Lord, as we have just said, this is our personal message to you. Lord Jesus, you're my Lord, my Savior. Lord Jesus, I'm giving myself to you. Binigay mo sa akin yung sarili mo nung iligtas mo ako. Kaya naman ngayon, ganun din ang ginagawa ko. I'm giving myself to you. Lord, ikaw ang master ko. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. You are seated in the throne of my heart. I will please no one, no other, but you. Sa iyo ako, Panginoon. Sa iyo ako. Dahil ikaw ay sa akin. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.